actual video ng pag-uusap ng AFP at ni Martin Romualdez, huling-huli sa video. Bayaran di umano sa pagitan ng AFP at ni Tamba, huling-huli sa kamera. Grabe na talaga, no? Ginagapang na lahat. Ginagapang ng PNP, NBI, tapos ngayon yung AFP ginagapang na rin para lang pagkaisahan si BP Sara Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, grabe ito pag-uusapan natin ngayon. Oo, sobrang grabe. Yung tipong wala pang election pero nagkakagapangan na. Intindi, no? Ang ganyan naman manggapang. Kasi kadalasan ng alam nating gapangan ay pag panahon na ng or malapit na ang eleksyon, di ba? Pero ngayon parang napapaaga at ang gapangan. Bakit kaya? At pasensya na po pala kayo kung kung hindi tayo nakapag-vlog nitong 2 araw. Wala, ganun talaga buhay-buhay. Minsan kailangan din natin magpahinga. No, at eto nga at pag-usapan din natin tong BP Sara nahaharap sa panibagong impeachment complaint sa House of Representatives. O akala ko ba walang pinaplano ang House of Representatives sa impeachment kay BP Sara? Bakit may paganito-ganito sila ngayon? Grabe na talaga, no? At eto, BP Sara pinasalamatan ng mga tumulong at sumuporta sa kanilang tanggapan. At ito yung ni Sir Jason Sa pang susupalpal dito sa Quadcom. Panoorin natin to. At syempre bago natin dito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Grabe mga nangyayari ngayon, no? Oo, parang alam niyo yun, kita niya, ultimong mga vlogger kinakasuhan, tinatakot, dahil gusto nilang lubayan or gusto nilang kumampi sa kanila mga vlogger. Oo, kapag napansin kanila na ikaw ay isang supporters ng mga Duterte, pag-iinitan ka. Yan yung kadalasan at isa sa mga inumpisahan or isa sa bininyagan nila si Banat Bay, di ba? Maalala nyo na wala namang masamang ginawa si Banat Bay, nag-reaction lang sa isang upload na video, si Banat Bay pang kinasuhan. So alam nyo na yan, no? Kung ano yung mga ginagawa. At hindi rin na rin kami magtataka kung ang mga susunod dun wag naman sana, no? Kasi wala namang kaming pang sa mga kaso-kaso na yan. Yung mga kasamahan natin sa Banateros, pero sana wag naman sana din mangyari. Pero dito kitang-kita nyo kung gaano kawalang niya ang administrasyon para lang suportahan at gipitin si BP Sara. Suportahan dahil gusto nila suportahan sila ng lahat, no? Ultimo mga vlogger kailangan kumampi sa kanila. At ang gipit naman yung patuloy na panggigipit kay BP Sara, yun nga, katulad niyan pag may nakikitang may kakampi etong si BP Sara or kinakampihan, kaagad nila yan na tinatakot at dadaanin nila sa mga kaso-kaso. Wala, ganyan talaga. Buti na lang, alam nyo ito nga kaya nga sobrang proud ako sa sarili ko dahil napabilang ako sa Banateros, no? Sobrang nakaka-proud kasi alam ko na sa likod ng mga vlog namin sa camera may mga ganitong pangyayari, yung tinatakot kami, may mga ginagawang inooperang kami ng pera para kumampi lang sa ganito, sa ganyan. At ang nakaka-proud dun halos lahat ho kami ng Banateros Brothers ay hindi namin gusto yung mga ganyang gawain. At hindi kami nagpapadala sa pera. Kasi hindi kasi ito katwiran ko.
para sa sarili ko. Ang pera kasi nandyan lang yan eh. Kaya naman kitain yan kung magsisipag ka talaga eh. So may mga tao kasi talaga na alam mo yun na gusto nila yung mabilisang pera. O may kakilala nga ako eh na ngayon eh tinatakot nga ako sa kaso-kaso. Eh, so kakasuhan daw ako ganito ganyan. Eh dahil hindi ko lang napaka-basic nung nangyari dahil hindi ko lang naibigay yung kagustuhan nila. Hindi na nila ako mahututan. Hindi na nila ako makatkungan or di na nila ako mauto. So ngayon, ang gagawin eh, tinatakot ako sa kaso. Sabi ko, bahala kayo, di magkaso kayo. So ako, magbablog pa rin ako. Halimbawa makasuhan ako, mag-vlog kaya ako sa kulungan, no? Doon ako, no? Kauna-unahang vlogger yun, guys. Kauna-unahang vlogger na na nandoon sa Bilibid. Oy, shoutout di ba diyan pala sa mga ano ng kulungan ha. Baka pwede naman ano nyo tawag dito awag niyong paghigpitan diyan. Baka pwede naman po magpasok ng laptop. At pwede bang magpakabit ng internet diyan? Oo, para kapag nakulong kami ng Banateros, diyan na lang kami magla-live. Diyan na lang kami magbibideo. Diba? O tsaka interview natin yung mga kakosa natin dyan. Gago! Kakosa natin dyan. O yung mga hinanakit nyo sa gobyerno. Ito yung... O hindi, tapos meron niya magpapasalamat, no? Lalo na yung mga adik. O salamat sa gobyerno natin dahil pinapahalagahan ng gobyerno ang mga kapakanan ng mga kaadikan. So alam ko naman, no, ito seryoso naman. Alam ko naman na hindi ako papabayaan ng itaas at alam niya na wala akong ginawa na masama lalo na dito sa social media. Lahat naman ng inilalabas ko dito ay ayon to sa hinanakit ng kapwa natin Pilipino. At ito ay boses ng boses ng buong Pilipinas. At wala naman masama kung magsasabi ka ng katotohanan, di ba? Ngayon nga lang, ang mahirap, pag nagsasalita ka ng katotohanan, minsan talaga may mga nasasaktan dyan. At yan ang pinakamasakit sa lahat talaga. Samantalang, mapunta na nga tayo dito sa post ni Sir Jay Sonsa na kung saan ay binanatan niya itong mga tuwadkong. So ito basahin natin ha. Alam ba ni Kong Joel Chua at ng 90th Congress sa bawat pagtalakay sa confidential at intel funds ay sinusubo natin sa panganib buhay at kamatayan ang nakataya sa intel gathering. Ang mga AFP soldiers, NBI agent, PNP officer at mga intel asset ng gobyerno o baka naman tuluyan na ng nalason o napapaikutan na ng mga komunista sa loob ng Congress. Ang lahat ng mga mambabatas o sadyang irresponsable lang talaga sila. Aba, your honor, pag nilayan ninyo mabuti ito bago mahuli ang lahat. Grabe, no? Ito alam niyo itong sinabi ni Sir Jason San, ng aking idol na aking katukayo, no? Napaka totoo nga nito, no? Talagang napaka-delikado itong ginagawa ng Congress kasi pati yung mga intel, mga confidential na hindi naman dapat yan pinag-uusapan, kaya nga confidential. Yan ang patuloy na nililitis dyan sa Congress. At ang nanglilitis pa ay walang iba kundi si Franz Castro Lipad. Isa sa mga isa sa mga NPA, sabi ko noon ni Joe Masison. At andito rin si Paduano na di umano ay isa ding NPA noon. So yan, no. Grabe yung mga grabe yung mga ginagawa ng Congress, wala na talaga din sa ayos.
Talagang alam niyo yun, tipong kahit na intel at confidential kailangan pag-usapan para lang masiraan ng mga Duterte. Kasi alam niyo ito kasi yan kung bakit ba napaka pangit na pag-usapan ng confidential at intel. Kasi dito kasi tumatakbo yung, siguro alam nyo naman na yan. Oo, alam nyo naman na, hindi ko na kailangan na-explain. Oo, kasi isipin nyo na lang maigi mga assets kasi ng gobyerno yan Ngayon, dito malalaman ng mga NPA kung ano yung gagamitan ng confidential at intel na yan. Ang mahirap dito at ang nakikita ko dito, baka hawak na talaga tayo ng mga komunista. Baka hawak na tayo ng mga komunista kaya ganito na yung kalakaran ngayon sa gobyerno. Ayun ang mahirap dyan. Yan po yung dyan. Yan yung mahirap dyan sa mga ganyang baka mamaya tayo ay na nasasakop na ng komunista. Masaklap dyan, no? Kasakop na tayo ng komunista, nasakop tayong komunista, kaya pala parang komunista na rin yung gobyerno natin. So ito, panoorin natin, no? BP Sara nahaharap sa panibagong impeachment complaint sa House of Representatives. So panoorin natin to. 24 yung grounds na nakalagay doon. Dito sa panibagong impeachment complaint, marami din ba silang grounds at ano ang mga pinakamabigat dito? Magandang hapon, Monica. Actually, doon sa unang impeachment complaint na ihain ng Makabayan, 4 na ground lamang, Monica, ang kanilang binanggit. Kabilang na dyan ang culpable violation of the Constitution and graft and corruption, bribery. Mayroon ding guilty of other high crimes at yung betrayal of public trust. At dito sa ngayon, Monica, ay isang ground lamang ang kanilang binanggit. Pirmahan ng mga loko. Inendorso ngayong araw ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang ikalawang impeachment complaint o reklamo na layong patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. 75 ang mga complainant dito kasama ang mga dating kongresista na sina Teddy Casino at Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, Lisa Masa ng Gabriela Women's Party List at Sara Ilago ng Kabataan Party List. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Lipad, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Alam niyo ito ito yung nakikita ko dito. Tingnan niyo yung pagmamind condition ni Marcos sa lahat ng Pilipino. Sinabi niya natutol daw siya. Tutol daw siya sa impeachment. Daw, oo. So mapapansin nyo rito, saan ba sinasabi to? Saan isinasagawa tong impeachment? Diba sa House of Representatives? Na kayang-kaya niyang ipatigil. No? Kayang-kaya niya, wag niyong ganapin dito yan yung yung impeachment na yan. Tutol nga ako dyan Bakit nyo dyan sinasagawa yan? Diba? Siyang tinatawag na may hawak ng kapangyarihan na para i-stop yung ganyang gawain dyan. Pero bakit hindi niya ginagawa? Anong dahilan? Dalawa ang purpose nito. Nauna, pahabain tong issue about sa impeachment kay BP Sara
para matabunan ng kabulastugan or kapalpakan na nagagawa or ginagawa ng gobyerno. Pangalawa, talagang tototohanin na nila impeachment kay BP Sara, at itong si Marcos naman, kaya niya sinabi na tutol siya para hindi siya masisi ng taong bayan. Sa madaling salita, ginagawa tayong tanga ng gobyerno. Kasi ang akala siguro ng gobyerno, hindi natin alam kung ano yung kalakaran about sa impeachment. Diba? Akala niya siguro hindi natin alam yun. Kasi napakadali lang to kung ako presidente. Pag-uutos ko na itigil niyo yan, iutos ko dun sa House Speaker. Diba? Martin Romualdez na, oy, tigil mo yan. Tapos magpinsan pa sila. Minsan tigil niyo kasi makakasira sa akin yan. At malaking apekto sa akin yan dahil wala namang gumawa na walang gumawa na ibang presidente niyan. Tsaka binoto ng taong bayan niya, nalalahanin na lang nila na 32 million ang bumoto kay Sara Duterte. Na di hamak na mas malaki kay Marcos Jr. Tapos ang masaklap dito, yun sa 32 million ng mga bumoto kay BP Sara, lahat ng desisyon nun, baliwala. Ang pinagdidesisyon lang, etong tatlong kumag na to. Eto si Franz Castro, Raul Manuel at si Brosas. Na di umano, o hindi pala di umano, na sinabi mismo ni Joma Sison ng mga member to ng NPA. No? At may mga bit-bit pa sila sa likod ng mga may mga cruise pa sa dibdib. Mga testigo, ano ba ng bit-bit nila yan? Ayan yata yung mga tatakbong senator no? Kung halimbawa maging ganito yung mga senator sa Pilipinas, ang sarap na naman lumayas dito, no? Kinumbinsi nila ang mababang kapulungan ng Kongreso na may sapat na batayan para i-impeach ang Vice Presidente. Isang ground lamang picture. Ang kanilang binanggit, ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan na sumentro sa issue ng paggamit ng confidential funds. Pagtataksil sa Pagtataksil daw sa ano yan? Pakinggan natin. Isang ground lamang ang kanilang binanggit, ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Betrayal of the public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayan ng Pilipino. Yan daw yung isa sa hinain laban kay BP Sara Duterte. Pagtataksil at sa tiwalang ng sambayan ng Pilipino. Sino kaya? Una-una si BP Sara, nagtatrabaho lang naman yan. Tuloy-tuloy yung trabaho niya. 'Di ba? Yung tanong, kung about sa pagtataksil at sa tiwala ng taong bayan, baka si Marcos yun. 'Di ba? Kasi una-una, ang daming pinangako ni Marcos Jr. nung tumatakbo siya, ni isa walang natupad. Yung nagawa niya nga yung inangking niya nga na project, yung tulay na sa Davao ba yun? Ngayon, bitak-bitak na yung simento. Tsaka about sa confidential fund, bakit ayaw niyong pag-usapan yung confidential fund ng flood control? Ng Maharlika Fund? Ng PhilHealth? Diba ang dami nun? Sino ngayon ang nagtaksil sa tiwala ng sambayan ng Pilipino? Kasi kung may karapat-dapat may impeach dito, walang iba kundi si Marcos Jr. Hindi, totoo yan. Walang iba kundi siya ang kailangan ni-impeach, hindi si Vice President Sara Duterte. Babasihan natin yung 125 million na confidential fund. Yung 1.4 billion pesos araw-araw na budget ng flood control, asan na? Yung di umanong 500 billion na ibinigay kay House Speaker future Prime Minister Martin Romualdez. Di umano. Bakit yun ayaw imbestigahan yun? Grabe talaga, no? Gago! Na sumentro sa issue ng paggamit ng confidential funds. Betrayal of public trust one ground, mas madaling ma-digest yung mga ebidensya
mas mabilis siyang matalakay at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. Wow. Kung salita ang putana, alam mo may alam. Tatlong isyu ang tinalakay ng mga ito kabilang ang umano'y labis na pag-abuso sa kapangyarihan ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Naging 600 ano na. Naging 612.5 million na, no? Pagbaliwalaan nila ng Vice Presidente sa transparency, accountability at pangungutya umano sa audit process sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang liquidation reports at mga gawang accomplishment reports at Uy. peking mga dokumento. Panghuli ay ang pagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan Pagpapabaya sa tungkulin, kailan? kasama ang tahasang hindi pagkilala sa Kongreso na imbestigahan ang issue ng confidential funds Wala naman sinasabing ganun si BP Sara. Ang gusto nga ni BP Sara, binigay na nga yung decision sa Congress eh. Oo, ibinigay na nga sa Congress yung decision. O, bahala na kayo kung bibigyan nyo kami ng, kung papabor ba kayo sa confidential sa budget na yan, sa OBP budget o hindi. Ang gusto ngayon, pagtahasang ano, bakit yung ano, tsaka ito kung talagang neutral lang Congress, bakit ayaw nilang pag-usapan yung ibang mga budget? ng OBP at DepEd. Yung obvious na pag Ayun na, mga nakuha siya. Sino itong mga nasa likod? Saan mo na dampot yan, Castro, hoy? Nasalita na si Castro. Pil na pil. Pil na pil ni Convic Kong Vic. Dapat ang tawag dito Convic. lulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabric. Mga bitawan ng mga dilawan, no? Iisa lang no? Pag, alam mo, mapapansin mo sa mga NPA or sa mga dilawan, pag nagsalita unang bungad pa lang ng letra, alam mo na. No? Pero in fairness, ang ganda ng buhok ni ate. Kuluchi. Ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. May ano doon, no? May welga sa loob ng Congress. Gago! First time in history of the Philippines. Tangina, may welga doon sa loob. Akala ko yung welga, yung rally nandun sa labas. Yung pala nasa loob. Tapos, ano yung number 59? Ano yung number 59? Wait lang, hanapin nga natin yun. Asan yung number 59 na yun? Saan ba natin hahanapin yung number 59 na yan? Kasi na ano number 59. Ano yan? Ayun yung number ng nila, ng party list nila. Ayun po with flex. Nag-flex pa ang mga Gago! Ayun may number 59, lakihan natin. Ayun number 59, ilan yung 59 na yan, ang dami. Ano yung 59 na yan? Parang nag-flex pa sila dun sa sa tawag dito sa Congress ng numero ng kanilang party list. O baka yun yung number ni Franz Castro bilang senator. Tatakbo daw to senator, di ba? Dagdag pa ng mga kabayan Solon, panahon na upang patunayan ng Kamara na sila. Kawawa naman yung mga bata. May mga bata, kawawa kasi, alam mo yun, nagtatrabaho ng ugod na yung mga magulang nila, tapos may kita sila dun na sinusuporta nila yung mga NPA. Ay may bukod na kapangyarihan at bumoto ayon sa nararapat. Ito ang tugon ng grupo sa tanong kung makakakuha ba ng sapat na Nandun pa si Bini Mikaw. Ay, hindi pala. Kakulay lang. Kabuhok lang. boto sa kabila ng panawagan ng Pangulo na insantabi ang impeachment complaint. Moto ay Ito na naman si yun nga Bayan Muna Party List 59. Hayop
Kaya naman pala gustong pahabain tong ano eh. Kaya naman pala gustong pahabain tong usapang impeachment kay BP Sara para mag-promote ng ano. Sabagay, mabilis na promote to. Para mag-promote ng kanilang party list. Ano? O, kitang-kita ha. 59, bayan muna. Yup. Sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa... Hindi na ito nakabalik bilang congressman, no? Congressman kasi daw dati itong babaeng to eh. Sa kung sino pa man. Ayoko nang panoorin yan, no? Basta yun, ha? Kita nyo yung 59, no? Nag-promote pa doon mga hinayupa. Samantalang mapunta ho tayo dito, no? Dito sa isang video, yan, may kita nyo dyan sa screen, ha? Na kung saan ay heto na, good news. Ex-general binasag si Tamba. Gumapang nasa AFP, umaming, ano to? Umamin, panunuhol ni Tamba. Naku po. Ayan na, may suhulan ng nagaganap. Naku po. By Pinas Insider. Ayan, shoutout sa iyo, ha. Salamat sa pagpagamit ng video. Huwag mo kung ano, ha. Tayo ay nagre-reaction. Tulungan lang tayo mga vlogger. Ano? So eto, panoorin natin to, no? Ang panggapang daw at pagsuhol ni Martin Romualdez sa mga AFP. Di umano, ha? Ako ay nagre-reaction video lamang. Okay, panoorin natin. Po ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang buong suporta ng Kongreso po para po yan sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Kabilang Sana si Martin Romualdez ba ang presidente? Pagkakalam ko kasi ako, kahit ako nabudol din ako eh. Nabudol din ako ni Marcos eh. Sabay-sabay na tayo dun, ha? Sama-sama na tayo dun. Ito kasi mga ganitong sitwasyon. Bakit si speaker ng gumagalaw? Di ba trabaho to ng presidente? So kaya pala tumakbo silang magpinsan para magtulungan sa trabaho ng presidente. Okay. Gago! Dito ang dagdag na 350 pesos na arawan pong allowance para yan sa mga sundalo. Ginawa ng House Speaker ang pahayag ng mag-courtesy call ang 17 na Armed Forces of the Philippines flag officers at generals. Kanina kahapon sa House of Representatives. Nagkaroon din po ng pagpupulong si House Speaker at mga top-ranking officials saan po ay tinalakay ang mga prioridad at hamon na kinakaharap ng militar. Binigyan din ng House Speaker ang kahalagahan sa pagbibigay ng sapat na resources para sa hukbong sandataan ng Pilipinas para protektahan ang seguridad ng ating bansa at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Iginit din ng House Speaker na ang mga sundalo ang siyang backbone ng ating bansa sa seguridad at depensa. Nagpasalamat naman ang mga sundalo kay House Speaker Martin. Sana nga, ito maging ano tayo dito, huwag tayo maging bias, no? Kung tuto pa rin, kaso paano kami maniniwala? Hindi naman ikaw yung presidente. So sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi ni BP Sara. Wait lang. Kasi, ang sabi niya rito is bibigyan or parang daragdagan niya ng mga expenses ang mga ating mga kapulisan at mga sundalo, ganon. Biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ni BP Sara na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng pera ng Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Saldico. At dito kasi, dapat kasi dito sa ganitong pagpupulong, ang nagpapasya dito ay ang presidente. So bakit House Speaker yung nandyan? So sa madaling salita, totoo nga yung sinabi ni BP Sara na itong si Martin Romualdez ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Kasi siya nagdi-decision, di ba? Narinig nyo naman eh. Ngayon, eto, paano kami maniniwala na itutotohanin mo nga yung pangako mo sa AFP ay hindi naman ikaw ang presidente? Paano yun? Paano namin papaniwalaan? At bakit hindi naisip ng mga AFP yun, AFP generals? Kasi isipin nyo, papatawag kayo ng House Speaker para sa karagdagang para sa mga kasundaluhan. Siguro yung mga allowance, ganito ganyan.
So, una, bakit ka maniniwala na ganun? Presidente lang dapat ang gumagawa nun. Pangalawa, dito wala namang masama yun. Walang masama doon. Sana nga, kaya nga sinasabi ko, sana tuparin. Tuparin nila na totohanin tong pangako kahit sa AFP na lang. 'Di ba? Kasi yung sa mga pangako ni Marcos wala naman natupad eh. So sana dito tuparin. Wala namang problema dito. Dito sa pagdagdag ng pondo sa mga kasundaluhan natin. Alam naman natin na itinataya nila ang buhay nila para sa bayan, 'di ba? So ang problema lang dito, ang iniisip ko baka may kapalit to. O ganito, daragdagan ko pondo nyo, pero wag nyo susuportahan si Sara Duterte. At hindi ko mapagtanto dito, bakit pinaniwalaan ng AFP etong pangako ng isang House Speaker? Dapat ang humaharap dyan ay yung presidente. Dapat yung presidente yung nagsasabi sa kanila kasi siya ang leader eh. Siya ang presidente ng Pilipinas. So anong kinalaman ng House Speaker dito? At hindi ba naisip ng mga AFP generals na pinangakuan tayo ng ganun. Tapos masisiguro ba natin na utos ba ng presidente yon? Nadagdagan ng allowance natin? Or tulungan tayo sa mga kakulangan sa ating mga kasundaluhan? Di ba hindi nila naisip yun no? Romualdez sa patuloy na pagsuporta sa kanila, lalo na po sa kanilang AFP modernization program at ang kapakanan ng mga sundalo. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff, Lieutenant General Jimmy Larida, na sila ay natutuwa at binigyan sila ng panahon ng House Speaker at nakipagpulong kasama ang mga Oo nga nakakatuwa nga yun, walang problema. Kaso ang problema kasi dyan, dapat presidente ang gumawa niyan. Paano na lang ganito ha. Pinangakuan nga kayo ng ganyan. Tapos hindi matuloy. Sino sisisihin nyo? Si Martin. Paano si Martin? Sasabihin ni Martin, bakit ako ba presidente ng Pilipinas? Na para ako magbigay ng pondo sa inyo? Dapat kausapin niyo yung presidente. Kasi lahat ng pondo sa Office of the President dumadaan niya. Depende na lang kung si Martin Romualdez talaga ang presidente. Agong talaga promoted po na generals. Pahayag naman yung Armed Forces of the Philippines Deputy Staff Larida, atin pong pakinggan. The Speaker of the House also reiterated his support and that of the House of Representatives sa modernization po ng ating Armed Forces of the Philippines, as we really have to modernize with the demand of the modern times. Maraming salamat po sa ating Speaker of the House. And again, in behalf of our Chief of Staff, the Armed Forces of the Philippines will always remain to be loyal to our Constitution. Ay, naku po. Maraming salamat po sa House of Speaker. Hindi naman sa inaano ko. Kaso parang nawiwirduhan ako na dapat ang pasasalamat na yan ay sa presidente. At dapat ang gumagawa ng trabahong yan ay presidente. Iba talaga na yung Pilipinas, no? Hindi kayo nag-teleport ako sa ibang dimension. Gago! Kasi hindi naman ginagawa dati. Ay, nako. Ang mga hinirang nga po ng hukbong sa latahan ng Pilipinas na nag-courtesy call kay House Speaker Martin Romualdez ay sina Lieutenant General Agustina Malinit, Inspector General of the Armed Forces of the Philippines Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Ispilita, ang newly installed na Philippine Navy Chief Rear Admiral Alan Javier, Chief of Naval Staff Major General Adonis Ariel Orio,
bagong 8th Infantry Troopers Division Chief sa nasabing pulong. Binigyan naman ng update ng mga Armed Forces of the Philippines officials si House Speaker Romualdez hinggil sa kanilang kasalukuyang operational priorities, kabilang po dyan ang disaster response, counter-insurgency operations at ang implementasyon ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na tumutulong po yan sa mga dating rebelde na nagbalik loob na po sa gobyerno. Ano daw? Yan sa mga ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na tumutulong po yan sa mga dating rebelde na nagbalik loob na po sa gobyerno. Ba, okay dating rebelde na nagbalik na po loob sa gobyerno. Ang lupit. No, ang galing talaga, no? Binibigyan ng espasyo ang mga adik at mga dating rebelde. Okay. Wow! Wow! Ay! Minitin na yan! Ang mga general... Kinabahan. Hindi, sa tingin ko, kinabahan talaga to. Kinabahan tong si Martin Romualdez at si Marcos. Doon sa ni PRRD. Oo, kaya talagang gumawa na sila ng hakbang dito. Ay! Wow! Wow! Akala mo talaga! Ay! Ay! Presidente yung datingan, no? Ingay lang dito. First time ko narinig. Ay! Ay! Grabe! Ba, ang presidente. Gago! Ang presidente nasa gitna. Ay, sorry. Grabe si Mr. President! Grabe talaga mga lord. First time lang akong nakakita in the history sa ilang administrasyon na ang nagdaan sa Pilipinas. First time lang akong nakakita ng Speaker of the House na grabe ka-epal. Diba? Yung mga ginagawa dapat ng presidente, ginagawa niya. Pati ginagawa ng DSWD, ginagawa niya, inumimigay ng ayuda. Diba? Grabe ka-epal talaga. Tapos, wow, minitin mo talaga. Wow, minitin mo talaga ang mga... Lupit, no? Pangina. Kulang na lang kay Martin Romualdez. Alam nyo kung anong kulang? Magpalit sila ni Marcos. Dapat nagpapalit na lang silang dalawa, no? Si Marcos na lang. Kasi si Marcos naman lagi. Kaya ito pansinin nyo, kung bakit sinasabi ko magpalit na lang sila. Kasi pag tinatanong si Marcos mapatungkol sa mga problema ng Pilipinas, lagi niya sagot ay hindi niya alam. Or wala siyang alam sa mga nangyayari. So dapat ang laging tanungin ay si Martin Romualdez, kasi si Martin Romualdez lagi ang nakapront. Tingnan nyo doon kanina, diba? Kahit saan kahit sa pamimigay ng ayuda, si Martin Romualdez yung nakapront. Na dapat trabaho ng DSWD yun. Tapos ngayon, dito naman. Kaya nga sabi ko dapat magpalit na lang Si Marcos na lang sa House Speaker, tapos si Romualdez na lang ang bilang presidente. Kasi mas nagagampanan pa ni Martin Romualdez yung pagiging presidente kaysa kay Marcos Gago! Grabe, no? First time, grabe na talaga. Hindi ko na malunok-lunok tong mga nangyayari ngayon. Kaya sa 2028, mag-ano kayo, Baka gusto nyo pa ulit maranasan tong ganitong mga pangyayari. O sa 2025, sa mga senators, party list, so baka naman. Magising-gising kayo. Hindi pa hulihan lahat. Gago! Hindi pa tayo kasing hirap ng Africa. Baka dumating yung araw na ultimong tubig, hirap na tayo. Kaya mag-isip-isip So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo dito sa mga napanood yung video? Grabe, no? Yung kapaano talaga, grabing epalan to,
I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, pakisama na rin po yung ano natin dyan, yung ating join button, ating super thanks, at mega live shoutout sa lahat ng Hero Abroad OFW, saan man sulok ng panig ng mundo. At sa ating mga mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta at tumaantabay sa Banateros Brothers at syempre sa SMNI. Yan, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers. Syempre, sa pinakapogi sa lahat na si Jay Guevara. Thank you. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.